So paano mo dinadrive yan ng wala kang lisensya? Ma'am, ayun po kasi yung signage natin. I understand. Pero the problem is, nakaharang po sa sidewalk. Hi everyone! Napakarami nating kababayan na bumibili ng sasakyan kahit wala naman silang parkingan at ginagawang garahe ang lansangan. Sa video na ito ay panoorin natin ang pagsasaayos ni Sir Gabriel Go at ng MMDA sa mga illegal parking na sasakyan sa Mabuhay Lane. Panoorin natin ang video na ito. Quezon City, papuntang A. Bonifacio. So from A. Bonifacio, tawid tayo ng Tayuman. From Tayuman, labas tayo ng Manila towards Kapulong. Kapulong tayo? Or ano? Kanan ng Juan Luna. Juan Luna tayo. Tapos complaint area. Okay. Honorio Lopez. Honorio Lopez. Oh, tama, Honorio Lopez nga. Okay. So, magmamanila tayo supposedly kahapon ng hapon na hindi natapos dahil umulan na malakas. So, meron tayong dalawang complaint area, Earnshaw, saka Quezon Street. So, tirahin natin. Pagdating natin doon sa may Tondo area, pa-join natin ang WTED para mas marami tayo. Okay? Tignan natin itong sasakyan kung saan ay hinarangan na ang buong bangketa at kailangan maglakad ng tao sa kalsada para lang makadaan. So, good morning. Andito po tayo sa Mabuhay Lane, parte ng Quezon City. Specifically, nandito po tayo sa Dapitan Street, no? Ito po ay isang Mabuhay Lane from QC going to Manila. So, inumpisahan po natin dito, meron tayong nadatnan na isang sasakyan na nakaparada sa sidewalk. So, it seems like wala pong driver. At mukhang matuto po ito. Atin toto muna, atin toto. Deliver na kasi kagabi eh. Hindi nga kapasok yung engineer. So, kagabi pa yan? Hindi po, yung umaga na pagdating niya, hindi niya alam na may deliver ng bakal. Kaya dito mo na pansamantala. So, hindi po natin alam na bawal po pumarada dyan. Ayun po yung traffic sign po natin, no? No parking po, Mabuhay Lane. Di ba, sir, pwede pa naman tawagin yung driver ko nandyan. Kung Pag wala, hindi pa lumalagpas na 5 minuto, kaso kanina pa po yan, tinan nyo yung video doon. kakapasok ko lang sir eh. Hindi po, pinapatawag po namin kayo sa guard. Nagsabi na rin po kami sa guard. Andiyan po yung video, makikita naman. Sino po ba driver? Ito po si ma'am. Golod! Wala pa 5 minutos, kararating ko lang, katatiming ko lang sir. Wala. Tingnan natin sa video namin. Hindi naman po yung video nyo or oras nyo po. Oras po namin. Golod! Golod! Asan yung video niyan? Sinasabi niya, wala wala pa daw 5 minuto. Hindi pagkakaano ko sa taas. Ayun po, ang loob mong Mabuhay Lane, 24/7 po, no parking. Ayun po, may signage po tayo. Sa poste. Ay, ibig ko sabihin sir, ano ko lang. Di ba pwede patawag mo lang kung yung driver? Hindi po, sir. Sir, tanungin mo yung buwan ko, tinititigan lang ako. Nakikipagtitigan lang sa akin, nandun sa gate ko. Nagano'n lang sa akin. Kayo po, sa inyo po ba yan, ma'am? Sa bukay ma'am po. Ma'am, ayun po kasi yung signage natin. Mabuhay Lane po to. Ang tagal na pong Mabuhay Lane ko. Kaya po hindi nyo napansin, kayo lang po yun kaisa-isang sasakyan na nakaparada po sa sidewalk. Yun po, may magaling po kayo sa loob. Hindi po makapark sa loob kanina, kaya dito So, po happy lang pero talaga, sir. lumabas po, i-park po sa loob. Opo, pero kasi kanina dumating po kami, yung guard, apparently hindi po kayo tinawag kaagad. Tingin lang po, tawagan Po sa lahat ng oras po yun, konsiderasyon lang yun. Yun po yung pagkakamali nyo po doon. Na sa lahat ng oras, kailangan may 5 minuto. Ayun pa lang boss, oh. No parking, magkabilaan na, harap likod, oh. Okay lang sana kung secondary road, eh. Ang problema, Mabuhay Lane po ito. Di ba may... No, there's no exemption. Private property nyo yan. Kung hindi po makapasok yung sasakyan nyo, hindi po kami ang mag-a-adjust para sa inyo. Dapat kayo po nag-adjust to make sure na yung engineer nyo po hindi nakaparada sa bangketa. So hindi po namin fault yan. Kung alam nyo naman pong may sasakyan dyan, edi sana hindi nyo po binalandra yung mga bakal sa bungad. Sana pinasok nyo, maluwag pa. Hindi po kami yung mag-a-adjust. Saka hindi po kami nagkulang paalala. Ayan na po. Malinaw naman po yung traffic sign natin. May mga kababayan tayo na sumusunod naman sa batas at hindi lumalagpas sa bangketa.
Okay, so mapapansin nyo, there is a yellow line. Marking po yan, indicating kung hanggang saan lang po sila pwedeng magtinda. So, ayan po. And here, meron pong signage that states this is part of a Mabuhay Lane, no parking. Makikita naman sa video na ito na binigyan ni Sir Gabriel Go ng konsiderasyon ang mga kababayan natin na may papeles naman pero naiwan na tanda ng kabutihan ni Sir Gabriel Go. Skog! Skog! Di ba pinaalis natin yan, pinasok? Binalik na naman. Papel na naman siyang hawak ako. Yung resibo ko na nandun sa asawa ko yung resibo niyan eh. Expired po. Papukuha lang po namin yan. March 5, 2025 until March 31 of 2025. Expired na po. Hindi, yung yung resibo, papabayad lang nandun sa hawak ng asawa ko eh. Hindi po ba ito yon? Dito yung binayaran niyo po ng March 5. Magbabayad pa lang. Expired po eh. Pakiayos niyo po. Sige po. Kasi expired. Sabihin ko na lang. Wala yung may ano na ito pa. Dati. Tingnan naman natin itong fire truck kung saan ay nasakop na niya ang isang linya ng kalsada. Ano kaya ang gagawin dito ni Sir Gabriel Go? So, since this is a Mabuhay Lane, we have no choice, no? Matitikitan natin to kahit na it's a emergency rescue vehicle. Eh, wala lang tayong means to tow this dahil masyadong malaki, hindi kaya na madala natin tow truck. So, we will issue them a ticket na unattended. Nagkaroon din ng pagsasaayos ng mga paninda dahil nasa bangketa na ang mga ito. Pero makikita ang pagiging makatao ni Sir Gabriel Go at ng MMDA. May poste na dito eh. Bawas lang. Yan po yung mga tender. Tanggalin po yung itin. Yan po yung itin. Sa sunod ha. Kukumpis namin lahat ng tubra ha. Kahit po nasa sobra sa susunod, kukumpis namin yan. Ito po, tanggalin na po ninyo. Nagpaliwanag naman si Sir Gabriel Go ng sobrang mahinahon sa ating mga kababayan upang malaman nila na mali ang lumagpas sa bangketa. Pasensya na sir, pero kasi this is a Mabuhay Lane. Matagal na pong Mabuhay Lane to, dapat bawal pong may nakaharang sa bangketa. Hindi, ang problema po natin yan, hindi naman namin malalaman kung ngayon lang po yan. Pero the point is, matagal na pong Mabuhay Lane to, so dapat alam niyo na pong hindi pwedeng harangan ng bangketa. I understand. Pero the problem is, nakaharang po sa sidewalk. Ganyan, sinasabi niyo po, government po kayo. So, kilala po kayo dito. Mamaya, ang kalalabasan po niyan, sasabihin, pagka po gobyerno, lagi na lang natin binibigyan ng konsiderasyon. Opo, I understand. Nonetheless, meron po tayong violation. Meron naman nagtitinda ng pares kung saan ay walang plaka, lisensya, side mirror at nakatsinelas. Pero nakita ito ni Sir Gabriel Go dahil delikado ang ginagawa ng ating kababayan. Ba't wala ka plaka? Nasa? Wala kang kopya? Oo nga, Pero ang sasakyan kasi kahit photocopy, may dala kayong reason. Kuya, wait lang. Huwag mo nang gagalawin. Kasi dapat Nasaan po yung plaka nyo? Nasaan ang papel nito o RCR? nasa amor. May lisensya ka. Wala lang. So paano mo dinadrive yan? Di gasolina yan, di ba? So paano mo dinadrive yan ng wala kang lisensya? At walang papel, walang plaka lahat. Problema po yan, kuya. Wala ka pang taillight. Saka ba umuwi? Laloma. Ano eh, Ala. tinutulak mo lang papunta rito yan? Hindi mo sinasakyan? Posible naman yan. Kuya, may problema po tayo dyan. Hindi kita mapapayagang alisin lang yan kasi walang plaka, wala kang lisensya, lahat wala. Alam ba ng amo mo na wala kang lisensya? Alam niya. Tapos pinapayagan ka magmaneho. Tignan naman natin itong truck kung saan ay nakapark ito sa Mabuhay Lane kung saan ay pinasama na lang ni Sir Gabriel Go ang may-ari upang makuha agad ang truck. Isang konsiderasyon na nagpapakita ng kabutihan ni Sir Gabriel Go. Sino po driver niyo? Yung pong sa taas, ikot pa ko lang po.
Sira po yan. Hindi po sira. Sila po yung unang nagsabi. Yung sila ho rin nagsabi. Exalted po talaga po. Exalted po kasi. Pasamahin nyo na lang po yung driver kasi Meron na lang po muna para may kami naman po ang mati-technical dahil nakaangat na po at mabuhay lane po to. Kami naman po ang magkakaproblema. sira talaga yung So, pasamahin nyo na lang po yung driver para makuha po kagad. Pasamahin. Kayo, let's Dito naman sa video na ito ay magbibigay ng aral si Sir Gabriel Go para sa ating kababayan upang malaman nila kung ano ang mga konsiderasyon na ibinibigay bago ito ang sasakyan. than 5 minutes, patatanggal ko po yan. Hindi ko din kasi alam dahil Opo, pasensya na pero sir, ayan po yung parking sign, no parking. Yung nga pinapaliwanag ko sir kanina, any towing mechanism that is installed on the vehicle going beyond 5 minutes, considered towed na po yan. Kung lumabas po kayo before 5 minutes na may kadena po yan, pagbibigyan ko kayo, patatanggal ko. Yun nga lang po, 7 minutes na po bago kayo kaso lumabas. kasi rin, ang alam ko kasing kumubusina sa amin, truck ng basura kaya hindi ko naman nilabas. Pero boss, kahit na truck ng basura, ayan po yung signage po natin, no parking. Tsaka coordinated po ito. Nag-coordinate po kami Pwede sa barangay. Saan ba dadalhin to? Sa Tumana, Marikina po. Pwede kayo sumama para hindi kayo mahirapan kunin. Yung ano ko nga sana sir, baka pwedeng tikitan na lang para... Hindi, may ticket po talaga yan. Ang problema nga, yun nga po sinasabi ko, lagpas-lagpas po sa oras. Magkano na nga ulit yun? Hindi ko po masasagot yung exacto towing fee dahil meron po yan per kilometer. Pwede pa hintay lang, magsusot lang ako ng damit. Sir, hindi po pwede masyadong matagal, ha? Oo. Bigyan po kita 5 minuto. Aware na no parking po dito. Aware naman, sir. O yun. Yun kasi ang pinaka-point dito. Kung aware po tayo na no parking, nag-coordinate naman po kami sa barangay, so alam po nila may operation. Sana maintindihan niyo po, hindi po kami papasok dito pag walang complaint. Ang problema, ang complaint po dito galing 8888. Ang 8888 po ay Presidential Complaint Hotline. Pakinggan natin ang masasabi ni Sir Gabriel Go sa nangyaring clearing operation na ito kung saan ay napakarami tayong kababayan na nakita na iniiwan ang mga sasakyan sa kalsada. Okay, so in less than 30 minutes, naubos yung mahigit 10 nating tow truck. Just goes to show na medyo marami-rami pong mga naka-illegal parking dito. And most of it are either naka-park sa kalsada. Well, actually, karamihan po nakasampa sa bangketa. And half of the vehicle is obstructing the road. So napakadelikado po yan para sa ating mga pedestrian. Tulad po nun sasakyan na isa, makikita nyo po, nakaharang na po yung sasakyan niya sa bangketa at yung nakausli pa po sa kalsada. So nawawalan po ng malalakaran ng ating mga kababayan, which in fact dapat ang sidewalk, it's meant for pedestrians. Sa sariling opinyon ko po ay nananawagan po ako sa mga bagong mambabatas na patibayin po ang batas na kung walang parkingan ang bahay ay hindi po dapat payagan na makabili ng sasakyan. Ang masama po kasi nito ay maliit na nga po ang kalsada sa ating lugar tapos paparkingan pa ng ating mga kababayan ang tapat ng kanilang bahay. Pag kinumpronta mo po sila ay sila pa po ang may ganang magalit na keso tapat naman daw ng bahay nila yun. Salamat po kay Sir Gabriel Go at sa buong MMDA dahil sa dedikasyon nyo sa inyong trabaho na gawing malinis ang bangketa upang madaanan ng mga tao. Ang kalsada po ay daanan ng lahat at hindi po ito dapat gawing garahe ng inyong mga sasakyan. Paano na lang kung ang lahat ng bahay sa Pilipinas ay may kotse sa harapan? Sana kaya tayo dadaan. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Bike Control.